Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Magandang hapon po sa inyong lahat. 12:01 Philippine Standard Time. Ako po si Attorney Nick. Welcome dito sa Tambayan. Solo flight na naman po ako dahil marami inaasikaso sina Attorney Trixie at saka si Attorney Ahmed. At alam niyo naman ang si Natasha, Mildred, Best in Costume, National Costume, Swimsuit, etc. ay naglalalaki pa rin. Okay? Nagmamarketing po siya. Sana matumutok din siya ngayon. Samahan niyo po ako mga katambay at kasosyo dahil sa ngayong araw na ito ng Wednesday ay ang ating tinatawag na Tax Wednesday. Huwag niyong kalilimutan po, 19 days na lang po bago ang 2019 midterm election. At syempre po, number 181, AA Kasosyo, yung party list system po ni Madam Mocha Uson. Hindi natin siya nakakasama dahil po siya ay nangangampanya at siya ay tatakbo po. Sana po ihalal natin siya. At isang lang po reminder lang po at tiyakin natin na 12 ang ating isusulat sa balota. Ibig sabihin, mamarka doon 12 pangalan para sa senators. Huwag kayo mag-iwan ng puwang. Okay? At ang ilagay ninyo, yung kunyari, 11 lang ang gusto nyo or 10 lang, maglagay kayo ng 2 pangalan, yung pinakamahina. Okay? Kasi may danger na pag iniwanan nyo yan ng bakante or may puwang, ay baka makapasok pa yung kabilang parlor. Siyempre ayaw natin yun, ano? Dahil nga puro saksakan, siksik, liglig sa kasinungalingan. Okay? Yan ay sinasabi ko hindi lamang bilang isang abogado, kundi bilang isang psychic. At bukas nga po ay Mangko Thursday. Kaya marami tayo ipapaliwanag. Pero anyway, today is Tax Wednesday. Kung meron po kayong mga katanungan or comments, pwede po kayo sa text line namin 0918-350-2378. Or sa hotline po namin 470-1750 hanggang 54. I-like nyo po ng i-like at i-share lang po ninyo ng i-share itong site na ito. Huwag po kayo magsasawa. Ngayon, Tax Wednesday. Kaninang umaga po, alam niyo pa, madaling araw, gising pa po ako. May nasikaso ko. Biglang naramdaman ko na naman na yumayan. Kasi maghahanda ako para sa ngayon. Wala pa si Kuya Winner, ano? Na-meet ko siya kanina Ay, by the way, maraming salamat po sa nagbigay nito sa akin tong macadamia nuts. Kanina nagpunta raw. Hindi nagpakilala. Maraming salamat po Piserong bigyan ko kayo. Chocolates, makain kayo. Masarap po. Maraming salamat sana magpakilala kayo para mapasalamatan ko kayo in person. Pati nga ho yung sina Attorney Trixie, meron din sa si Attorney Ahmed and si Mokla ng Bayan. Okay, so yun nga, kagabi sinusulat ko po ang aking mga i-discuss today sana. Gising pa po ako. Noong mga bandang 2:00 ng umaga, feeling ko parang ako nahihilo yata, no? Hindi ko alam kung bakit ako nahihilo. Napansin ko, tinignan ko yung silya at saka yung kama ko, gumagalaw na. Sabi ko, oh shit. Pangatlong araw na to, 'di ba? Sunod-sunod nagsimula nung sa Pampanga, no? Pagkatapos meron sa Visayas, 'di ba? And then balik na naman sa Zambales naman, 'di ba? Sunod-sunod medyo may kalakasan din, 4 point something ang intensity. Dito sa Quezon City, Metro Manila na feel natin. Kaya tuloy hindi ako makapagbasa, hindi ako ng aking mga i-discuss today. Kaya kaninang umaga po, naglagay po ako sa aking Facebook ng kung meron kayong gusto mga topics na ating ipapaliwanag or i-discuss ngayon for Tax Wednesday, i-comment nyo lang po. At isinulat ko na po sila. Kasi ang hirap po na nakatutok po ako dito sa Facebook page, tapos binabasa ko rin yung mga comments sa fan page ko. Kasi nagkakaroon ng glitch minsan So nawawala yung mga comments. So sisimulan ko muna, basahin ko muna, o shout out ko muna yung mga nakatutok ngayon, mga katambay natin. Unang po, maraming salamat. Maraming
Maraming salamat po sa inyong lahat, mga masugid na sumusubaybay po sa Tambayan. At i-like nyo lang po at i-like at i-share lang po nyo na i-share lahat ng mga natututunan ninyo, lahat ng naisisiwalat namin dito para malaman kahit na may mga fact checker po na naninira at nambablock. At least ikakalat nyo yung natututunan ninyo. Batiin ko po sina Melanie Labera from Taiwan. Maraming salamat po. Celo Jane Cerato. Yes, may ginagawa po si Attorney Trixie. Si Maria Angela Kahanding, Red Garneth, Rose Manipon, maraming salamat. Sabi niya, done sharing na yata siya. Alexi Bank, Luis Remigio, sana naman si Drew. Sa London siya ng lalaki. Ang dami dito. Oo nga, feeling ko kusansang lupalop na naman yun ng lalaki. Alam niyo naman, pagka may retrogrades kasi, nangangati ang bakla. Si Yayo Clarmark, Mac pala, sorry. Liza Medrano, hello po sa inyo. Jennifer Condo, kapag mga immigrant po ba at mga property sa Pilipinas, di po ba pwede ipamana sa mga anak namin na foreigner? Pwede. Kasi ano yan ganito yan nasa saligang batas. I-discuss natin yan, mamaya. Tapos, batiin ko rin si Vinny, done voting. Yes, 12 ang nakashade. And tama po yun, 181 party list ang inyong iboboto. Yung kasosyo ni Madam Mocha Uson. Okay? Dahil kailangan natin ang mga kasangga natin para mapagpatuloy po ang mga magagandang pagbabagong nagaganap sa bansa natin. Kahapon nga, diniscuss namin ni Attorney Trixie. Naisip ko, kung drug lord si President Duterte, bakit sarili niyang anak idadawit niya, di ba? I mean, logical na lang, common sense, di ba? Sariling anak mo, idadawit mo, parang kalokohan yun, di ba? Anong klase kang ama, di ba? Mahal na mahal nga niya si Kitty, di ba? Tapos, at saka bakit niya ipapapatay ang mga kliyente niya? Kaya, at saka ito pa, palaging ini-insist ng mga kabilang parlor, 20,000 daw ang mga namamatay sa EJK. Remember po, ako po ay parte ng Senate noon. At doon, diniscuss yan. Kasi nung time na yun, parang gusto nila ipasok yung mga magkakaroon ng CCTV or yung mga police forces para na-trace na nalalaman kung ito ba ay talagang fault ng police or yung victim or whatever, ganyan, Doon diniscuss at ang records, yung mga nagkiklaim ng 20,000, wala maipakitang records. Kaya yung mga senators, parang nakanganga talaga. Ngayon, ang meron lang records, yung something like, maliit lang parang 3,000 or 4,000, I cannot remember the exact figure, pero yun ay supported at yun ay mixed na. Ibig sabihin, hindi EJK, hindi na brand nila as EJK, kalokohan niya, wala namang ganun Kasama-sama na doon, murder, parricide, halo-halong klaseng crimes. So paano nila nasabing EJK? Kaya puro kalokohan nga talaga. Kaya hanggang ngayon, hindi naman nila mapatunayan kung saan ba napulot yung number na yon. So anyway, yun po. Kaya yung mga ganung mga situations na binanggit ko namin kahapon, tinalakay namin at Trixie, titingnan natin kung mako-connect natin sa Tax Wednesday natin ngayon. So i-greet ko ulit, yes, si Sir Alquin Alquinto, masugid din na taga-subaybay po yan. Maria Teresa Ashiba, Jimeline Sigler, happy lunch. Ay, salamat po. Watching from Singapore, kaya lang hindi po ako nagla-lunch kasi nga po, sabi namin na Attorney Trixie kahapon, kami dito ay palaging nalilipasan ng gutom. Kaya maraming salamat po ulit sa nagpadala ng Macadamia Nuts. So, I think from Japan ito. Kasi parang wala yatang ganito. Favorite ko pa naman ng Macadamia. Wow. Salamat po ng marami. Of course, ang class valedictorian, Miss Annie Gatchalian Agni. Yes, and of course, masugid din na taga-subaybay natin, si Marichu Basain. At saka yung mga friends ko na nagpo-post din po sa Spirit Quester page ko. Maraming salamat po. Ilagay niyo lang po yung mga names ninyo at hindi ko na sasaran or ipapalitan itong naka-open na app ko ngayon para mabasa ko yung mga ano ninyo. Bev Fandino, anyong sayo. Yes, Korea, yung mga friends natin dyan. Attorney, yung bang tax amnesty, kasali ba doon ang real property tax? Ay, hindi po. Ay, wait. I-check natin yan Kasi, I think yes. I-check ko muna. Ngayon, behave ako kasi tama yon, Madam Annie, kasi baka nakatutok na naman si Justice Quiroz kagaya kahapon. Deleted ang karambola today. Hindi po kasi hindi na check yung yung video kanina. So, merong off cam, nakikinig nga po ako, nanonood ako para sa mga nakikinig sa radyo, narinig
yung mga sinasabi nila na off-cam. Ibig sabihin, may mga private na hindi naman talaga iba-broadcast, narinig nila. Although, in fairness, alam naman ng public yon kasi nasabi na daw pala yon ni TP or RJ Nieto noon pa. Kaya lang nung time, kanina, nataranta ako Kaga tinawagan ko si Trixie kasi baka may masabi kasi sila na hindi dapat, di ba? And buti naman na remedyohan. So, I think iayusin muna yung video para sa mga replay. Yan. Ayun, watching from Lebanon. Uy, nakakaabot tayo sa Lebanon, ha? O yung mga taga-Libya, ingat po kayo. I think, inaano na yata sila, no? Para bumalik dito dahil sa nangyayaring gulo doon, ano? Si Cyrene Pablo, watching from Gold Coast, Australia. Ophelia Altamera. Ryan. Rena Shibue from Japan. Okay. Again, from Singapore. Crazy Rans. Ang dami nyo po, ang bilis, oh. Sana mabanggit ko lahat. Pasensya na kung na-miss out ko po, ha. Ulitin nyo na lang. Vivit Andalahaw, Heart Venice, Tilet Casal, Anet Alegre D, Alma Muego, Bando. Yes, alone po ako. Salamat po, samahan niyo na lang po ako, ha. At sana marami pa rin kayong nakatuto kahit na ako lang ang tao rito, pansamantala, at kahit na Tax Wednesday. Kasi ayusin naman natin ang pag-explain na padadalian natin. Okay, Vanji, Kim Gos, at saka yung mga kaibigan ko po sa BIR, binabati ko po kayo kasi nabanggit ko nga sa kanila, natutuwa sila. Ayaw lang nila magpabanggit kasi baka isipin daw na meron influence. Tama nga naman yun. Ayoko rin naman na ilagay sila sa posisyon na para bang ini-influensyahan ko sila. Ayoko nang ganon din. Kasi ako sinusunod ko yung ethical practices namin. Kaya nga po yung kanina nung nag-post ako, anong gusto nyong topics? In general yon para sa kaalaman ng lahat. Hindi po pwede ang consultation. Kasi may mga iba na pwedeng samantalahin, magko-consult na. Hindi po pwede yun kasi unethical practice po yun sa aming mga abogado. Bawal po yun. Yung sa ibang mga radio stations, meron silang ganon. Actually, kinikriticize po yan sa ethics. Meron po kasi kaming subject sa College of Law na legal ethics. So yung mga ganon, hindi talaga tama yun. Kasi parang undue advertising ang ginagawa ng abogado, which is hindi tama. Kailangan i-maintain ang dignidad ng profesyon. Kaya nga bumababa na tingin ng mga tao sa mga abogado. Diba? Sinisabi nila, ang mga abogado, abogaga. Kasi nga maraming gumagawa ng kalokohan. Yung ang mali, itinatama, di ba? At ang tama, minamali. Kaya mali po yun, hindi dapat gano'n. Kaya ang sa akin, general lang po ang mai-discuss ko. Hindi ako pwede mag-discuss ng consultation. Mag-message na lang po kayo, pero bawal po yun. Okay, sana maunawaan ninyo, no? Kasi minamaintain ko yung integridad ko po. Okay, Jake Yahoo, binabati ka from California. Shout out daw sa mga DDS Maharlikans USA and solid BBM loyalists California, USA. Yes, hi po sa inyong lahat. Editha Barrientos, hello po at mga katambay. Yes, pasensya na kayo, wala sila ngayon na may mga naasikaso sila. Alam niyo naman, papalapit ng election. So maraming kailangang asikasuhin. Janet Ikeda, yes, Ethel Pichi Chikuhana. Good afternoon, Attorney Nick, my love. My love also. May mga love teams na ba? Sa Friday pa yon yung mga natin, Showbiz Chismax at marami tayong ibubulgar doon. May mga invited na naman ako mga from the press. Okay, para masaya po tayo. Akong bilis, sorry po ha, hindi ko na mabasa lahat. So simulan na po natin kasi naka 15 minutes na po tayo. Ngayong araw nito po ay maganda i-discuss ho natin yung mga katanungan niyo. Unahin ko muna yung mga katanungan nila, okay? Para hindi ko ma-left out. Okay. Now, alam nyo, may nagtanong kasi tungkol sa forex trading. Paano daw ba ang kita doon kung kumikita ka sa pagbebenta, pagbibili at pagbebenta ng mga tinatawag na shares of stocks? Para sa mga tagapakinig sa radyo, ano ba yung shares of stocks? Okay. Pag ikaw ay may kumpanya, okay, 5 ang kailangan pagka magsisimula ka ng isang korporasyon na kumpanya, bago mo mairehistro yan sa Securities and Exchange Commission na ngayon ay nasa bandang PICC na, malapit sa Sofitel, hotel sa Pasay. Okay, pag kayo ay magre-rehistro ng korporasyon, kailangan 5 tao yan. Okay, in general puro in general to, hindi specific in general, although may bagong batas ngayon na pwede ng 1 tao lang, 1 person corporation, pero 5 tao. Ngayon bawat tao na yan, bibigyan niya ng share certificate, stock certificate. Okay, yung certificate hindi yung parang diploma kasi maliit lang naman yan depende yan sa kung anong gusto ng kumpanya. Pwedeng kasing laki ng bond paper, pwedeng maliit lang yan, na nakasulat doon ang pangalan nila at nakasulat din kung ilang shares. Ang shares kasi pag-aari doon sa kumpanya. Kumbaga 100, sabihin natin 100% o kaya 100 shares, okay? Hindi lahat ng 5 ay makakakuha ng pantay-pantay.
sabihin natin pantay-pantay, edi tigta 20 sila, di ba? 20 si A, B, C, D, E. So 20 shares si A, 20 shares din si B, si C, ganun din si D, at saka si E. So tigta 20 shares sila. Kumbaga 20% bawat isa sa kanila sa 100% na pag-aari nila sa kumpanya. Okay? Yung share nila na 20%, paano mo malalaman na may share, di ba? Isusulat yan dun sa certificate. Papel po yun. Nakasulat doon, may numero yan. Depende yan sa style ng kumpanya kasi kanya-kanyang style yan, kanya-kanyang arte yan eh. Kung anong gusto nilang isulat doon. Basta importante nakalagay yung pangalan ng kumpanya at nakalagay na sila, ang pangalan niya ay may-ari ng 20 shares. Okay? Na binili niya ng ganito at ang value, magkano. So nakalagay yun doon. Okay? So, yan ang tinatawag na shares of stocks. Ngayon, ang nagtatanong sa atin dito kasi sabi, paano ba yung sa forex trading? Okay? Yung shares of stock po, pwede mo kasing hindi ibenta yan, sa'yo yan. So, anong mangyayari? Anong makukuha mo? Anong benepisyo mo? Pag kumikita ang kumpanya, dapat magdeklara yan ng dividendo. Ibig sabihin, yung income na kanyang kikitain sa isang taon, parte noon, kailangan ibigay niya sa mga may-ari. Okay? Yung parte naman noon, pwedeng hindi mo na ibigay at gamitin, paikutin sa kumpanya para lumakilala yung kumpanya. Kunyari, mag-expansion sila, magdadagdag ng building or bibili ng equipment, ganyan. So, imbis na ibigay nila yung pera sa mga may-ari ng kumpanya, sa mga may hawak ng shares, gagamitin na muna nila sa kumpanya. Pero mandatory po na dapat mag-declare sila ng dividends. Ngayon, iba't iba ang klase ng shares. Pero sa ibang araw natin i-discuss yun. Yun, yung mga shares na yan, so may-ari sila, shares of stocks ang tawag doon. O, sila ay evidence o pruweba na may-ari ka ng isang kumpanya. Certificate po yan. Okay? Yung certificate na yan, hindi lang magpapatunay na ikaw ang may-ari ng ganong karaming shares sa kumpanya at ito yung value noon, kung hindi, pwede mo rin siyang gamitin para ibenta naman ang shares mo. Kaya ayaw mo na sa kumpanya, nasa Pilipinas ka, bumili ka ng shares ng San Miguel Corporation, tapos ayaw mo na, sabi mo, magmamigrate na ako sa, sabihin natin, sa US. Okay, alis na ako punta na ako ng US. Hindi mo naman kailangan ng shares of stocks mo dito. Pwede mong ibenta yan. Okay? So, pag, let's say, ang bili mo sa kanya is, sabihin natin, 100,000 pesos. Okay? Pag binenta mo yan, pwede mo siya ibenta ng 100,000 din. So, wala kang kinita, wala kang lugi. Kasi binili mo siya ng 100,000, binenta rin mo siya ng 100,000. Well, in a way, may lugi ka kung let's say 10 years ago mo binili yon. So, nung 10 years ago, meron kang shares of stock na worth 100,000. Ngayon, hindi na ganun ang value noon. Maaring mas maliit or maaring mas malaki. Kung siyempre may inflation tayo, so masyadong yung value noon lumiit na. Okay? Kung ibebenta mo siya ng 100,000, okay, walang kita, walang lugi, bumalik lang sa yung pera mo. Tama, di ba? Pero kung ibebenta mo siya ng mas malaki sa 100,000, edi may tubo ka. Kunyari, binenta mo siya ng 150,000. So, magkano ang tubo mo? 50,000. Okay? So, may 50,000 ka na excess. Dahil, dati, ang value ng shares mo, 100 lang. Tapos, binenta mo siya ng 150. So, may sobra na 50,000. Okay? Yun ang sinasabi nating excess ng value. Okay? Gain yan. Ang tawag natin gain. Yan ay pwedeng taxan. May tax po yan. May buwis po yan. Okay. Now, ngayon, yung shares of stocks na yan, so syempre, si A, binenta niya yan. Yung 20 shares niya worth 100,000. Binenta niya yan. Sabihin natin, binenta niya yan kay R. Okay. So, si R meron na siyang 100,000. Nasa kanya na yung share. So, papalitan na yung certificate, isusurrender yung dati, bibigyan ng bago, nasa pangalan na ni R. Okay? So, si R, hawak na niya yan. Si R naman, pwede rin niya yan ibenta sa iba. So, ganun lang yon, benta, buy and sell, parang ganun lang yon. Pag ayaw mo na, benta mo, ganyan. Okay. Ngayon, paano kung kunyari, binenta ng mas mababa sa 100,000 kasi nalulugi yung kumpanya, imbis na 100,000, 80,000 na lang. O di lugi ka pa. May buwis ba yon? Wala. Siyempre wala. Kasi lugi. Wala ka namang income walang kita. Ang tinataksan lang pag may kita. Tandaan po natin yan may tax lang pag may kita. Pag walang kita, walang tax. Okay? So yun. Ngayon, depende yan yung nagtanong dito. Sabi niya ganyan, forex trading, napaka-general kasi. Ganito yan, Sa batas sa Pilipinas, dalawang klase ng shares of stocks. Merong kasing shares of stocks na traded, merong not
traded. Yan ang nakalagay sa ating Republic Act 8424, yung tinatawag nating tax code, na ngayon ay inamyendahan na nung train law. Okay? So, merong traded, merong not traded. Ano yung sabihin niya? Pagka traded, ibig sabihin, buy and sell yan sa Philippine Stock Exchange. Okay? So, ibig sabihin, yung shares mo, pwede mong tawagan na lang yung broker mo or yung dealer mo. Sabi mo, oy, ayoko na ng shares ko, hanapan mo ko ng buyer, benta mo to. Okay. So, sabi niya, sige, ibebenta niya yan. Dadaan yan sa stock exchange. Kaya traded. Pag sinabing not traded, iba naman. Ang not traded is, yung kumpanya mo hindi nakarehistro sa Philippine Stock Exchange kasi family corporation. Okay? O kaya maliit lang na kumpanya, ilan lang kayo, less than 20. Kasi pagka 20 na, kailangan na yan sa Philippine Stock Exchange. Kasi considered public na yan. Less than 20. Sabihin natin 10 kayo. Ordinary corporation lang. Let us say, buy and sell kayo ng mga dry goods, ganyan. So, yung dry goods nyo, yan ang business ninyo. May mga shares of stocks dyan. Ngayon, si A, aalis na siya. Sabi niya, punta na ako ng US, hindi ko na kailangan. Okay. Pwede niya yan ibenta, pero hindi na niya kailangan idaan sa stock exchange kasi nga, hindi naman tinitrading yung mga shares nila. So, pwedeng meron siyang kaibigan, sabi niya, bili mo na lang yung shares ko. O pwede yun, ibebenta niya yan doon. So, not traded yan kasi hindi dumadaan sa stock exchange. Okay? Ngayon, pero bago niya gawin yon, meron kasi tayo sa ating corporation code na sinasabi may preemptive right. Ibig sabihin, una munang karapatan ang mga stockholders ngayon bago ka magpasok ng ibang tao, kailangan yung mga stockholders mo na ngayon ang kailangan bentahan mo. Sila yung may priority. So hindi ka pwedeng basta benta na lang kay XYZ, hindi pwede yon. Kailangan dito mo muna i-offer sa mga kasama mo sa negosyo. Preemptive right. Bakit ganon? Kasi pwedeng mabawasan ang kanilang ownership sa kumpanya. Okay, kasi maaaring gusto nung isa, mas malaki na. Kasi kung hati-hati kayo, gusto nyo yung isa, imbis na 10% lang, gusto nyo maging 15%. Tapos inibigay mo sa ibang tao, di pumasok pa ang isang stranger, di ba? May mga ganong sitwasyon. Pero pwede natin i-discuss yan sa susunod, ano? So, ang tandaan lang natin, meron kasing traded at saka not traded, okay? Magkaiba ang pagbuwis sa kanila. Kapag not traded, okay, unahin natin not traded. Pagka not traded, okay, depende yan. Pagka domestic corporation yan, okay, 15%. 15% ang buwis. Saan? Sa gross selling price, okay? Yun ang tax na ipapataw doon, okay? So 15%, okay? Pagka naman na foreign corporation, yan ay depende. Not more than 100,000 pesos or more than 100,000 pesos. So, pwedeng 5, pwedeng 10%. Okay? So, tandaan lang natin, 15% o kaya 5% o kaya 10. So, 5, 10, 15. So, iba yung rates, tax rates nila. Okay? Now, iba rin kapag traded. Okay? Kapag traded, iba na yung usapan dyan. Ang mangyayari kapag traded, ganito na yan. Tinaasan na. Dati kasi, 1/2 of 1%. Okay? 1/2 of 1% lang of the gross selling price. Pero ngayon, hindi na ganon. Hindi lang 1/2 of 1%. Kung hindi 6/10, 6 divided by 10 times 1%. Dati kasi, 5/10. Pag sinabing 5/10, di ba? 1/2 yun, di ba? Kaya nga, 1/2 of 1%. Ibig sabihin, 1/2 times 1% times gross selling price. Okay? Yun ang rule dati. Pero dahil sa train, tinaasan na yon. So, 6/10 na times 1%. Yan na ngayon ang rule. Okay? So, depende yan doon sa nagtanong, yung forex trading daw, pwede kasing traded or not traded. Pero pagka forex trading, I assume na ang ibig niya sabihin is yung traded. Pagka traded, yun na nga, 6/10 times 1% kasi traded. I-check nyo rin po, meron tayong revenue regulations dyan, yung revenue regulation number 9-2018 tungkol dyan sa mga trading na yan. Okay? Now, next, may nagtanong din tungkol sa money laundering. Okay? Money laundering, ano daw ba yung money laundering? Kasi usong-uso yan, di ba? May mga pumapasok na, yung ginobatan, di ba, sa Albay. Merong ganon. Okay, simplihan natin. Ano ba yung money laundering? Yan ay paglilinis ng pera galing sa mga illegal na sources. Okay, pagka illegal ang pinanggalingan, lalabhan, parang laundry, di ba? Lalabhan, palilinisin, para akala natin
galing sa mabuting paraan. Mabuti ang pinanggalingan, yung pala masama. Ano yung mga mabubuting paraan? Kunyari, ikaw ay farmer. Okay? Magsasaka. Siyempre, nagtanim ka. Naghintay ka. Inani mo yun. O, di, legal lahat yun. Maayos na trabaho, okay? Ano naman yung illegal? O, merong kinidnap. Tapos, nagpa-ransom. Kumita ng 1 million. Illegal lang source na yon, okay? Okay, nagbenta ng droga since uso-uso yan, di ba? Sinasabi ng Kabilar Parlor, mahilig daw sa droga. Tayong mga naniniwala kay President Duterte, di ba? Okay, so yan, illegal yan, di ba? Nagbebenta ng droga. Okay, so illegal source yan. Pero supposing, galing sa illegal source na sabihin natin, nag-kidnap or sa drugs, 1 million pesos, ipapasok yan sa Pilipinas. Pero hindi yan ide-declare na, oy, ito galing ito sa drugs. Siyempre, sinong tanga ang magsasabi ng gano'n, di ba? Walang tanga. Although, nasa batas natin, legal man o illegal, kailangan i-declare mo yan para sa BIR. Wala namang gano'n eh. Siyempre, bakit ka magde-declare, di ba? Para ka naman tanga, ipapakulong mo sarili mo. Siyempre, hindi, di ba? Admission against, against interest. Siyempre, nasa saligang batas din natin yan. Okay. So, ipapasok mo dito. Siyempre, hindi mo idadaan yan ng illegal sources. Dadaan mo yan sa pamamagitan ng legal sources. Maraming paraan, okay? Ang isa na pwede nilang gawin, yung mga kumpanya nagtatayo sa mga tinatawag na tax haven. Okay? Tax haven, may mga teritoryo kasi sa ibang bansa. Hindi naman bansa sila, kundi territories lang. Kunyari, British Virgin Islands. Sino papanood niyo sa Miss Universe? Yung mga sinasabi, British Virgin Islands. Yung mga ganyan, di ba? Seychelles. Yung mga ganun mga kakaibang mga pangalan. Yung iba doon ay mga tax havens. Ano yung sabihin noon? Pag ikaw ay negosyante, may pera ka, pwede ka magtayo ng negosyo doon, walang buwis. Walang tax. Kahit na galing pa yun sa mga drugs, galing pa yun sa kung saan-saan, mga illegal na sources, ilalagay mo doon, magtatayo ka ng korporasyon, tapos legal yun doon sa teritoryong yun. Tapos pwede mong ipadala yung pera, let's say dito sa Pilipinas. Siyempre, investment na ang dating yan. E di legal na. Hindi naman maki-question sa Pilipinas, saan nanggaling to? Kasi legal galing sa isang registered na kumpanya sa tax haven. Okay? Pagka ganon, hindi natin bubusisiin yon. Pero hindi naman directly dinadaan sa Pilipinas. Alam nyo ginagawa. Kasi alam ko yan dahil naggawa ako ng tinatawag na corporate layering. Pero ito ay para sa Caltex. Bago naging Chevron. Counsel po ako dyan. Okay. Bago yan naging Chevron. Kasi alam natin ngayon Chevron, di ba? Yung Caltex, dati Caltex lang. So, ganito yan. May tinatawag na corporate layering. So, ibig sabihin, may magtatayo ng negosyo sa ibang bansa, doon muna padadaanin. Parang sandwich. Okay. So, yung pera, let's say, sa British Virgin Islands na isang tax haven, ide-deposito yan sa, sabihin natin, sa UK, England. Tapos yung UK, England, ipapadala naman yung pera sa Hong Kong. And then from Hong Kong, saka ipapadala sa Pilipinas. Magtatayo ng mga korporasyon, puro korporasyon na iba-iba kunyari may-ari, pero iisa lang talaga yan. Okay? Pwede rin ang gawin ganito. British Virgin... Naku, sinasabi ko na yung sekreto ng mga abogado, no? Laki ng bayad ko dito, dapat. Pero kasi gusto ko matuto kayo para alam nyo, para naiintindihan ng mga taong bayan. Kasi wala namang masama na malaman ninyo eh. Kasi karapatan ninyo ito eh, malaman ninyo. Pero yung proseso kung paano gawin yun, ay doon na kayo magkonsulta, di ba? Kasi syempre iba yun, trabaho yun eh. Pero ganito yan, nagtayo ng kumpanya sa British Virgin Islands, imbis na dumiretso yan sa UK na isang kumpanya yan, magtatayo yan sa UK, magtatayo din yan sa Germany. So dalawang kumpanya. So yung illegal na pera na pumasok, sabihin natin $1 million, hahatiin yan. Pwedeng $500,000 sa Germany, $500,000 sa England. Ganon, hahatiin. So magtatayo ng dalawang korporasyon. Pagkatapos, ang gagawin ng Germany, magtatayo rin siya ng korporasyon sa England pa rin. So England A at saka England B, dalawang korporasyon. Sa England B siya magtatayo. Bago yon, bagong korporasyon. Tapos anong gagawin ng England B? Yung pera, ipapasok niya sa England A. Kumbaga, hindi diretso galing kay Germany, dadaan muna kay England B bago bumalik kay England A. So si England A, magkakaroon siya ng 1 million din. Pero una, dumiretso sa kanya, 500,000. Yung pangalawang 500,000, pumunta muna sa Germany bago pumunta kay England B, bago si England B, ininvest kay England A.
Kaya 100,000, 1 million pa rin US dollars. Ganun, yun ang tinatawag na corporate layering. Iba't ibang mga kumpanya, depende kasi yan sa batas ng iba't ibang bansa. Kasi hindi naman pare-pareho ang mga batas iba't iba. So inaaral namin mga abogado yan na gumagawa ng corporate. Legal po yun yung corporate layering kasi hindi naman violation yan. Magiging violation lang yan if you are violating yung Anti-Money Laundering Act. Okay, yung AMLA na sinasabi sa Pilipinas. Pero hindi naman siya illegal. It's illegal po yung corporate layering ang tawag namin dyan. Kaya nga minsan may mga mergers na naririnig kayo, mergers and acquisitions. Pag sinabi kasing merger, dalawang kumpanya nagsasanib puwersa. A plus B. Nagiging A o kaya B. May isang magsosurvive. Si A o kaya si B. Yan ang merger. Pag narinig yan may consolidation, A plus B equals C. Ibig sabihin, bagong korporasyon ang itatayo. So si A, korporasyon, plus B, ibang korporasyon. Pag nagsanib puwersa sila, ang matitira, hindi si A, hindi si B, kundi si C. Yan ang consolidation. Para madali niyong tandaan, consolidation starts with letter C. Di ba? Kaya A plus B equals C. Consolidation yon. Pero ang merger, A plus B, pwedeng A, pwedeng B ang matitira. Hindi ka pwede magtayo ng bago. Kaya nga merger Okay? So, ginagamit din yan sa corporate layering. Kaya nakikita nyo, may mga kumpanya, tatakayo, bakit nagsasanib pa? Dati, ganito, ngayon, iba na, di ba? Nagpapalit din ng pangalan. Ganun yun. Okay? Minsan naman, yung dating name, binabago rin ang name. Alam niyo, may mga styles kasi yan sa negosyo. Okay. Nako, ang dami ko pang gustong sabihin dyan. Kasi mahaba yung topic ng money laundering, pero inabot po tayo. 12:32 Philippine Standard Time. Magbabalik po ang tambayan. Tambayang sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayang sa DWIZ. Yes! Narinig ba ako? Ayan, maraming salamat po. Magandang hapon po muli. Ako po si Attorney Nick. Nagbabalik po dito sa Tambayan. Unahin ko muna, maraming salamat po. May bumisita po sa atin. Si Margarita Onyes Bueno. Maraming salamat po. Ayan po. Ala, salamat po. Maraming salamat Huwag ko kayo umiyak Natutuwa ko kasi siya sa Karambola at sa Tambayan. At sa lahat po ng mga OFWs natin, mga kaibigan natin, mga Pinoy, mga DDS na talagang sumusubaybay. Maraming salamat po. Wala po kami rito kung wala rin kayo. Maraming salamat po ulit. Ayan po. At saka maraming salamat din po. May caller pala tayo, si Boy Aquino from Line 1, ano? Yes sir, Boy? Ay, yes sir. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Yes po. Sir. Ngayon ko lang po kasi narinig yung inyong program, sir. Okay. Member po ako ng Metro Patrol, sir, ng DWIC. Okay. Ngayon ko lang po narinig yung inyong program, sir. And tungkol po sa yung bawa sa rehistro sa SAFE. Rehistro sa? Opo, yung ano po ba, sir? Pag 5 na member ng korporasyon, ng company. Okay. Sa SEC siya nakarehistro ba po ba yun? Tama po ba yun? Tama yan. Narinig ko lang po siya, sir. Sa inyo po, kasi kanina hinahabol ko po yung inyong binabanggit kanina. Oo. Pag mas marami sa... Huwag niyo hahabulin kasi baka madapa kayo. Oo. Yes po. Sige po. Yeah, tama po yun, SEC. Pag po, sir, pag mas marami siya, parang, ano po tawag doon, sir? Yung parang may share of stocks, parang yes, tama po, shares of stock. Tapos liliit po pag marami kayo. Kasi kunyari 5 lang kayo, hati-hati, di 20-20 lang kayo lahat, di ba? 20%. Opo, sir. Kung naging 10 na kayo, di imbis na 20, magiging 10% na lang. So liliit ang shares ninyo bawat isa. Liliit ang shares pala pag ganun, sir. Assuming na hati-hati kayo equally, yung pantay-pantay. Kasi pwede rin naman, let's say, kunyari 5 lang kayo, pwedeng yung isa lang doon 90% sa kanya. 90 shares, 90. Tapos yung 4, maghahati-hati na lang doon sa 10 na natitira. Pwedeng ganun yun. Minsan nga sa mga korporasyon, minsan 1 share lang ang binibili ng 4. Tapos 96 shares nasa isa lang tao. Pwede yun. Ganun po pala, sir. Yes, sir, pwede yan. Yes po. Pwede po ba ako makakuha ng contact number sa inyo, sir? Baka para kung sakasakali po kayo po yung mahinga namin ng advisor sa mga... Ganito po, na lang po kayo tumutok po kayo, mag-send kayo ng private message na lang po dun sa Nick Nangit NCN Law page. Sa Facebook po yan.
Facebook, sir. Opo, bali, Sir, Nick Nangit NCN Law Page. Yun po. Nick Nangit NCN Law Page. Doon po. Nangit NCN Law Page. Mag-private message na lang po. NCN Law Page. Opo. Doon na lang po. Kasi po, yun nga po, yung tanong niyo po na kung pwedeng marami nga, from 5 to 10, pwede naman po yun. Tapos sir, pag halimbawa po gusto mong bumili halimbawa ng share ng isang company, halimbawa po TV station, radio station, or San Miguel Corporation, okay. pwede mong bilhin yung Share? yung isang... Yes, pwede. Share of stock. Ang ginagawa ho dyan, pwede kayong pumunta nga sa dealer ninyo, sa Philippine Stock Exchange, may mga dealers dyan. Tapos sasabihin nyo kung ilang shares of stock ang gusto nyo bilhin, titingnan din nila kung may available. Tapos, bibenta sa inyo, titingnan din kung yung presyo. Papayuhan nila kayo kung maganda bang bumili ngayon dahil mataas or mababa yung presyo, ganon. Papayuhan kayo. Pwede kayong bumili yung mga malalaking sir, ano po, sa stock exchange pala bumibili ng mga share of stock dyan, sir? Yung mga dealers po. Dealers. Sa mga dealers? Yes, mga stock dealers po. Yes. Kaya po siya nahabol ko lang po dahil bali, sir, dito po sa Quezon City, sir, yung iba pong mga concert sa akin po lang pupunta. Ako rin po minsan nandalakad, sir, sa SEC. Kaya lang po itong stock exchange, sir, yung binabanggit nyo nga po, medyo dito lang po nagkaroon ng idea, sir, na magkaiba pala ang SEC registration and then the stockholders. Yes, parang ganun opo. po. Tama po yun. Kaya po, nagka-interest po ako, sir. Kaya pinilit ko kabulin yung inyong program, sir. So pwede naman lakarin yan. Sir, nasa sasakyan po ako. Ingat po kayo. Baka magamit yung radyo doon sa sasakyan, sir. Baka mabangga kayo. Drive safely. Opo, sir, kasi nag-aano din po ako ng news para maibabato sa Metro Patrol. Opo, sige po. Sakali po, sir, mamaya. Sige po. Naabutan ko po, sir, yung program. Ay, salamat po. Sabi ko, maganda. Sabi ko, ko nga ito. Sabi ko nga, sir, na tapos, bago po tumawag sa inyo, sir, nag-text ako sa isang kasama ko rin na sa ibang organization ng radio. Apo. Inano ko sa kanya, sabi niya sa akin, kaya si Atty. Nick Nangit, nakakausap namin yan minsan sa Facebook na nababasa namin yung niya. Opo. Sabi ko, bigyan niyo nga ako ng idea, sabi ko, sir. Opo. Dahil ngayon ko lang po siya na-trace up yung magkaiba po pala yung sa SEC at sa stock exchange. Tapos yung, di ba po, sir, sa SEC, ka lang po, kumbaga, ililista mo lang yung 5 and then yung 5, ipapasok mo sa SEC. Yes po, may mga dokumento po yan na kailangan gawin muna, tapos yun ang ifa-file sa SEC, sa SEC. Ganun po yan. Sir, pag magbubuo ka, ilang piraso, sir? Nasa 15 or 20? Na mga dokumento po? Yung tanong niyo po, ilang piraso? Sir, yung ilang tao ang... 5 to 15. Pero iniba na ho kasi ngayon. Basta 5 po ang minimum. Pero pero meron na ho ngayon, kagaya ng nasabi ko kanina, meron kasi tayong bagong batas na one-person corporation. Ibig sabihin, isang tao lang pwede magtatayo ng korporasyon. Pwede rin po yun ngayon. Ay, ibig sabihin, sir, kahit yung tinatawag po, sir, di ba, sa DTI, pwede ka na mag-DTI kung gusto mong solo mo yung isang negosyo. Tama po yun. Kasi may tinatawag tayo single proprietorship na na-discuss ko rin po dati dito sa Tambayan program. Meron kasing single proprietorship. Ibig sabihin, isang tao lang. Yan, simple lang yan kasi DTI lang yan. Pero kung kunyari, gusto nyong may mga kasosyo kayo, partners o kaya korporasyon, SEC yun. Sir, hindi ko na po pahabayan to, sir. Anong oras po ang inyong airtime, sir, at baka sakasakali po, sir, pupunta po ako sa DWIC ulit para mapuntahan ko po kayo, sir. Salamat po. Sige po, punta na lang po kayo. Makakuha po ako ng inyong mga ideas. Talaga ho, medyo napahanga po ako sa inyong maraming salamat po. Sir, mga binibigay niyong sir, yung para bang mga idea para sa mga taong nagtatayo ng company. Opo, salamat po. Sa niyo, bisita niyo lang po dito. Hanggang anong oras po ang inyong program, sir? 12 to 1 po. 12 ng tanghali hanggang 1 po ng hapon. Isang oras lang po. Ano po yun, sir? Every day, Monday to Friday po.
Wala po kayong Saturday and Sunday, sir? Wala po. Pahinga naman po kami. Di ba, sir, siguro po, mas mabang mapag-uusapan natin, sir, kasi pag pumunta po ko dyan sa inyo, sir, marami po akong i-relay sa inyo. Sige po, Sakali pong inyo pong matulungan sila dahil meron pong isang lawyer akong parang taga dyan din ata sa DWIC. Pero ang mahal ng kanyang Opo. Dali, bisita na lang po kayo dito. Bisita na lang po kayo. Bisita po kayo dito sa DWIC. Okay po. Okay. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po, Sir Boy Aquino. Salamat po. Ayan po mga katambay, kasosyo, meron tayong phone caller kanina. Nabigla po ako kasi first time may tumawag sa akin ito. Pero nakakatuwa naman po at somehow nasagot natin yung tanong niya. Kasi kinakabahan pagka ganun baka malaglag lahat ng brain cells ko. Matulad ako kay Boklo ng Bayan. Joke lang namimiss na namin Drew, Natasha, Mildred. Okay, kasi masayang kasama siya So anyway, yun nga po yung money laundering. So may layering na tinatawag. So una, illegal ang source tapos layering. After ng corporate layering, saka placement ang tawag. Ipapasok na dito sa Pilipinas. Paano mo malalaman ngayon or makakaroon ka ng suspecha na ito bang kumpanyang ito ay kasangkot sa money laundering? Minsan 'di ba may mga kumpanya na ang ganda ng store, tindahan o kaya may office walang tao. Wala ring customer na bumibili. Pero taon na nandoon pa rin. Paano kumikita yon, di ba? Yun pa lang isang indikasyon yon. Kasi saan nanggagaling ang pera noon? Siyempre, ang isang kumpanya, alam natin yan, isang sari-sari store lang, kailangan talaga may bumibili, di ba? Kasi pag walang bumibili, magsasara yon, di ba? Pero minsan may mga, lalo na sa mga malls, ang gaganda ng mga shops nila. Papansinin mo, minsan kasi wala akong ginagawa, tumatambay lang ako Ang nakikita ko, may papasok, isa. Tapos after 2 hours, isa. Hindi naman lumalabas na may binibili or maybe siguro may binili na malaking bayad, cheque, tapos pa-deliver na. Maybe ganon, di ba? Pero paano sila kumikita? So, indikasyon. Kaya minsan may mga opisina na palaging sarado, wala naman tao. So, indication lang yan. Pero ganito yan. Pag ikaw ay nagpasok ng pera dito sa Pilipinas, sa bangko, sa isang bangko pag nagpasok ka, depende sa amount Kasi kapag ikaw ay lumagpas ng 500,000 pesos sa isang banking day, okay, nagpasok ka, nagdeposito ka, kaagad, ang tawag dyan, suspicious transaction. Ibig sabihin, magsususpetsa na ang bangko. Titingnan. Kaya ang daming mga pinipirmahan, di ba? Pansinin mo, ang daming pinipirmahan. Pangalan mo, income mo, anong trabaho mo, lahat yan. Kasi suspicious na yan. Ibig sabihin, kailangan ipatunayan mo na yan ay may kakayanan kang kumita ng ganong kalaking pera. Kasi ang tatanungin ng bangko sa'yo saan nanggaling yung pera mo? Bakit ganyang kalaki ang pera mo? So kagad yun ang tanong nila. Okay. Now, meron din tayong tinatawag na covered transactions. So may suspicious transactions, may covered transactions. Yung covered transactions, regardless of the amount, kahit na anong amount yan, pag ikaw ay walang source of income, saan nanggaling yun? Okay? Kasi, pwede rin gawin kasi ng mga ibang money launderers. Example, yung mga estafador o kaya yung mga nag-illegal recruitment, di ba? Yung pera nila, minsan sabihin nila sa isang tao, ito, deposit mo to. Gagamitin nila yung taong, sabihin natin si X, Mr. X. Ikaw, X, deposit mo to sa pangalan mo Basta sabihin mo sa iyo nanggaling yung pera niya. May mga tanga-tanga kasi, ganun, di ba? Sige, anong para sa kanya, babayaran siya, sabihin sa kanya, may 10,000 ka dito, basta mai-deposit mo sa pangalan mo ganyan. Okay. So, bibigyan siya ng 10,000, pag na-deposit na niya, siyempre, sa-sign siya, ganyan mga documents, mailalagay sa pangalan niya. Pero, suspicious na siya. Okay? Anong gagawin ng bangko? I-report yan sa AMLC, Anti-Money Laundering Council. I-report yan. Everyday nagre-report ang mga bangko kung sino-sino ba yung mga nagtatransact sa kanila. Ibig sabihin, minomonitor ka na. Kasi saan nanggaling yun? Kasi pagka sinulat niya doon, wala akong trabaho. Saan siya nakakuha ng 1,000,000, di ba? Ninakaw mo ba yan? Ganyan. Dati kasi walang ganyang batas. Kaya lang kasi napilitan tayo dahil na-blacklist tayo sa international organizations, blacklisted ang Pilipinas. Kailangan ma-lift yun. Para ma-lift yun, kailangan magpasa ng batas at ang batas na yun, yung AMLA. Nung pinasa yan, okay, nilift na tayo. Ibig sabihin,
pwede na tayo. Recognize na tayo ng ibang bansa. Okay? So, meron tayong tinatawag na Anti-Money Laundering Act. Ngayon, usong-uso din dyan yung mga foundation. Okay? Maraming tao, may mga foundation. Tayo ng foundation para sa ganito, charity work. Kaya ngayon naghigpit na ang SEC dyan. Hindi na basta-basta magpa-form ka ng foundation. Maraming requirements. Kasi ginagawa rin niyang conduit o ibig sabihin daanan or lagusan ng mga illegal na pera para maging legal. Foundation for charity, foundation ano-ano. Tapos parang saan ang gagaling ang pera nito? Tapos madaming donations ha. Dati kasi naging part ako ng isang foundation pero sa pare. Okay? Belgian company yon, Father Puts yata ang pangalan niya, Puts or Puts. Ang tanda na niya, yumaon na po siya. Bago nagpasok dito ng pera, dumadaan pa sa Belgian, may organization doon minomonitor saan ang galing yung pera. At bago rin ipasok dito, ganun din. Kaya, yan ang mga legitimate na foundations. Pero naglipa na kasi ang mga illegitimate Yung mga foundation na for charity, pero hindi naman nag-work, walang transactions, wala kahit pero pasok ang pera. Bakit ganun? Yun ngayon na minomonitor ng SEC. So, yan po yung sa tanong ng money laundering. May nagtanong din dito sa atin. Residential condominium daw na paupahan, ano po daw yung requirements? Naku, balikan nyo na lang po yung dati nating tambayan episode. Kasi, pagka ikaw ay magpapaupa, magiging lessor ka. Lessor ang tawag doon ng iyong property. At dapat i-register mo yan. Kung isa lang naman paupahan yan at maliit lang ang kita mo, hindi na kailangan. Kasi meron naman exemption tayo Pero kapag let's say 5-door apartment o kaya 10-door apartment, okay, papaupahan mo yan. O kaya kung mag-Airbnb ka, kasi yung Airbnb, iba yan meron kang deal with the company mismo at babayaran ka dyan. Pero yung paupahan, ang requirements dyan, syempre i-rehistro mo yan. Saan? I-rehistro mo na yan sa DTI kung mag-isa ka lang o kung korporasyon ka sa SEC. Tapos kailangan kumuha ka ng BIR na Certificate of Registration or COR. COR. Certificate of Registration. BIR core yan. Kailangan mo yan para legal ang iyong ang nature ng iyong trabaho, paupahan. Yung mga requirements, marami kasi yun Try muna natin sagutin kasi makakapusin tayo sa oras. Yung marami pa nagtatanong. Sabi ni Alquin, foreigner daw doing business in the Philippines. Okay, ganito yan. Depende kasi kung yung foreigner ay, or alien. Ang tawag kasi sa tax code natin, alien. Alien. Yan, sa tax code yan. Pero sa ibang mga batas natin, tawag foreigner. Okay? Huwag kayo malito, pareho lang ang ibig sabihin. Yun lang maarte lang kasi ang tax code natin. Kasi nga, kinopya lang natin yan sa US nung araw pa yan. Hindi pa panahon ni President Marcos, nandiyan na yan. Okay? So, alien ang tawag. Depende kasi kung yung alien ay residente ng Pilipinas o hindi siya residente ng Pilipinas. Kung residente o hindi residente, pwede kasing kumikita siya dito sa Pilipinas. Okay? Yung kita niya rito, may buwis. Magkaiba ang pagbubuwis sa kanila. Pagka siya ay residente ng Pilipinas, dito siya nakatira for more than half of the year, dito siya nakatira. Okay? Ang kanyang tax ay kapareho ng isang citizen ng Pilipinas. Okay? Isang Pinoy, pareho lang ang pagbubuwis sa kanilang dalawa. Residenteng foreigner at saka isang Pinoy na nakatira sa Pilipinas, pareho lang. Ang pagbubuwis sa kanila, depende yan sa tax table. Yung sinasabi natin dati, yung first 250,000 exempt. Pagka lumaki na yung income mo, palaki rin ang palaki ang iyong tax rates. Yan. Pero, kapag ikaw naman ay foreigner nga, pero hindi ka nakareside sa Pilipinas, sa ibang bansa ka, at kumikita ka dito sa Pilipinas, may tax din, pero iba na, 15% lang of the gross. Okay? So, magkaiba yun. Yung isa, tax table, yung isa naman, 15% flat rate po yun. Okay. May nagtanong din sa atin, so, kunyari daw, US lottery, nanalo siya. Uy, kunyari ka pa ha. Bigyan mo naman ako. Bigyan nyo kami dito. Paambunan mo, maski sabi niya kasi 2 million US dollars Ano ba naman ang 1,000 US dollars, di ba? Barya lang yun, di ba? Pwede na, para naman meron kaming pa Christmas. So, dito. So, kung 2 million daw, sabi niya, nanalo siya at pinasok niya sa Pilipinas, yan ba ay may buwis? Okay. Alam niyo, una, bago kayo makapagpasok ng ganung kalaking pera, tandaan kayo sa customs. Ako, i-declare niyo yan, di ba? So, syempre, mahigpit ang mga rules yan. Depende yan sa state. Kasi kung sa US ka, iba-iba kasi ang mga batas ng bawat state. Iba yung California law, iba yung Massachusetts law, Maryland law, Hawaii, iba-iba, bawat estado nila. Kasi nga, United yan United States, 51 ba states yan, Bawat isa yan, may kanya-kanyang batas. So, iba-iba yung batas nila kung ano yung requirements doon para maipasok mo dito sa Pilipinas. Siyempre, pagdating dito, tatanungin ka,
baka isipin money launderer ka, no? Ngayon, ang pinakamaganda dyan, di-deposit mo sa isang account mo sa Amerika na meron ding branch dito sa Pilipinas. So, anong dala mo? Passbook na lang, di ba? Okay, maski walang passbook, di ba? Ano na ngayon, internet-based. So, hindi na kailangan. Wala kang dadali, walang tax yun kasi dumaan lang naman sa bangko, nasa iyo pa rin naman pangalan, nasa US. Kaiba, pag ita-transfer mo na yung pera mo sa Pilipinas, ibig sabihin, ayaw mo na sa US at mag-open ka ng account dito sa Pilipinas, depende yan kung ano yung requirements ng bangko. Normally, syempre, magsasign ka ng signature cards, 3 signatures yan, ganyan. At may maraming requirements, depende sa bangko yan. Ngayon, walang buwis yan kasi wala namang kita tin-transfer mo lang naman. Ano yung babayaran mo? Number 1, doc stamps. Yung DST, documentary stamp tax. Kasi yung mga pipirmahan mo, may ididikit yan na parang estampita, yung parang sa registered mail, sa post office, parang ganon, ilalagay yan dyan. Depende kasi sa value ng ipapasok mo. Maraming yan maraming rates yan Yun ang ilalagay mo. Yun ang babayaran mo. Yun lang naman. At syempre, babayaran mo yung mga bank charges. Bank charges, pribado yon, hindi gobyerno yon. Kung yung bangko maliit sumingil, at matino naman yung bangko, dito mo ipapasok yung pera mo. Pero kung yung bangko naman ay malaki sumingil, depende sa'yo kung can afford ka, dito mo ipadala, di ba, yung pera mo. Yun lang ang babayaran mo basically kasi wala namang kita yan hindi naman tumubo. Yung pera mo na $2 million, ipapasok mo dito, 2 million pa rin naman. Walang pagbabago, so walang kita, walang income yon. Instead, ang babayaran mo lang doon yung bank service charge na private company yon. At saka, yung documentary stamp tax. Okay? Now, may nagtanong din, door-to-door daw at delivery. Na, I think nasagot na natin to dati pa nung nandito pa si Madam Mocha Uson, taxes on door-to-door. Basically, to simplify it, ang babayaran mo dyan, yung service charges nung magde-deliver. Di ba? Kung yan ba ay FedEx o kung yun ba ay LBC or kung ano-ano pang mga klase na mga nagpapadala, yung mga courier, delivery services, babayaran mo yung service charges nila. Siyempre may taxes yan, depende kung saan bansa kaya nanggaling, sariling buwis yan ng bansang yun. Pagdating dito sa Pilipinas, yung kumpanya na tatanggap dito, bago ibigay sa'yo, may service charge din yan at may VAT, value added tax, kasi service yan. Alam nyo kasi sa Pilipinas, ang services at saka goods, pag nagbebenta ka, negosyo mo, goods or services, may tax yan. Ang tawag ay value added tax. So automatically, papatungan nila ng 12%. Kung ang singil nila sa'yo for the service na ipinasok mo rito yung goods na pinadeliver, 100 pesos ang service charge, yung service charge, kita nila yon plus 12%. So maniningil sila sa inyo ng 112 pesos. Okay? And then, may isa pa nagtanong, property taxes daw, ilang percent ang pupunta sa barangay, ilang percent ang pupunta sa municipality. Depende po yan sa ordinansa. Kasi sabi nga natin, iba ang tax code, iba yung mga ordinansa. Bawat barangay, bawat siyudad, bawat bayan, bawat probinsya, may kanya-kanyang ordinansa siya. At yung mga ordinansa, nakalagay doon yung mga taxes at allocation ng taxes, nakalagay yan doon. So, kailangan tingnan nyo yung mga ordinansa ng mga local government units na ito. Okay. Now, meron pa, update ko lang kayo, kasi meron tayong Revenue Memorandum Circular, RMC sa BIR, 46, 47, 48, tingnan nyo po siya. Kasi mga guidelines po siya tungkol sa Electronic Filing and Payment System, o yung EFPS, yung Value Added Tax, at saka yung mandatory na i-resubmit mo para ma-accredit ka ulit. Tingnan natin yan. Pwede natin i-discuss yan ulit. At lastly, meron tayong bagong Revenue Regulation 5-2019 na nagbibigay ng tax incentives sa mga green jobs na sinasabi. Ito isang batas ng 2016 pa. So, tax incentives, ito bago to. Kaya lang kulang na po tayo sa oras. Kulang talaga. Sana po ay may natutunan kayo kahit nakabahagya dito sa programang Tambayan. Ako po si Attorney Nick, pansamantalang nagpapaalam sa inyo at abangan na ninyo si Yusek Robert Rivero, at saka si Loli Acosta. Yes, sa susunod na programa, Pilipinas Ngayon. Maraming salamat po. Tambayan sa DWIZ.